So nakikita nyo po yung mala Titanic dito, napakalaki. Grabe, ito rin yung ito rin yung mga gumawa at nagtambak sa West Philippine Sea, yung mga gumagawa dito. 'Di ba, yung West Philippine Sea, dati walang isla doon, ngayon marami ng istruktura doon. Sila din yung mga gumagawa. Kung hindi ako nagkakamali, yun po yung sabi sa balita eh. Kumusta po kayo? Ito po si Esme TV ko at dito tayo sa Manila Bay Reclamation, January 8 at araw ng Monday ngayon, mga kababayan, alas 10 ng umaga. At makikita po natin talagang napakalawak na itong mga tinambak na buhangin dito. Napakabilis po ng pagtatrabaho nila. Yung development po ng reclamation ay talagang napakabilis. So kita nyo po dito mga kababayan, talagang lumalapit na po dito siya sa may seaside, dito sa likod po ng MOA. Itong lugar na ito yung pasyalan po ng mga tao. Sa hapon po napakarami dito, libo-libo po ang tumatambay para makita po yung sunset. At napakaraming makikita dito mga kababayan. So ito po yung pinaka-iconic na lugar dito sa SM MOA, kung saan the biggest mall in Asia itong MOA. So pinapakita po natin itong reclamation dito na talagang soon talagang makikita po natin yung bagong structure dito mga kababayan. Kala mo isla dito ng 100 Island, napakaraming isla na tumubo. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Kala mo ito? Kala mo nasa Bohol na ang daming mga bundok na chocolate hills. Ang lalaki ng mga barko mga kababayan ng Chinese contractor. Ayan. Ayan, tulad nga ng sabi ko, dati po nakakalusot tayo dyan na gumagamit tayo ng bangkang demotor at papunta ng Las Piñas, yung wet island doon, yung maraming mga ibon doon mga kababayan. So ito naman yung Maynila, itong makikita nyo dito, ayan, puro building na yan, yan po yung Maynila. So halos matakpan na rin yung mga building sa taas ng mga dito, mga buhangin na tinambak. Yan, di ba sabi ko sa inyo, kung di nyo alam kung gaano kalawak po ito mga kababayan, mahigit sa 400 hectares ang kakainin ng reclamation. Gaya nga ng sabi ko nung nakarang vlog natin, lahat po ng reclamation noon pina-stop ng ating gobyerno dahil pag-aaralan muna kung ito'y magiging maganda sa kalikasan. So na-stop naman mga ilang buwan po. Lahat ng reclamation natigil sa Nabotas, sa Bulacan, dito sa Manila Bay tinigil po. So ngayon ay tuloy-tuloy na naman po ang reclamation. So mag-comment po kayo mga kababayan, ito ba'y ikagaganda ng ating bayan? Ito ba'y ikalalago ng ating ekonomiya? Ito ba'y hindi makakasira sa Manila Bay, lalong-lalo na po sa kalikasan mga kababayan? I-comment nyo po yung mga nyo dyan, yung iba't ibang mga opinion nyo para makuha natin kung anong masasabi nyo po dito. So ito, sinasabi ko sa inyo dito, itong mga puno ng nyug dito, yan, maraming kainan mga kababayan. So kung gusto nyo tumambay dito, pumunta na kayo kasi soon wala na po kayong makikitang dagat dito kasi kakainin na po ng reclamation. Soon yung magiging seaside doon sa dulo, kasi ito mga building po ito na malalaki. At sabi nga po sa information na nakita natin, isa sa pinakamalaking project dito sa Maynila.
dito sa Pasay, mga kababayan, dito sa Pilipinas. The biggest reclamation of all time, kung hindi ako nagkakamali, kasi napakalaki ng kinain niyang Manila Bay, napakalaki yung kinain niyang dagat. So isipin nyo po mga kababayan, kung dati pagpunta nyo dito makikita nyo yung dagat na blue, pero soon makikita nyo mga building na yan mga kababayan, kung ano-anong mga industrial park ang ilalagay dyan. So yan po ang magiging situation pag nagawa. Higit sa ano ito, siguro kung di ako nagkakamali 5 pataas, 5 taon pataas bago po matapos itong project na ito. Hindi natin alam kasi yun po yung sabi nila, 5 to 10 years siguro makikita nyo po yung project na nakatayo na dito. So nakikita nyo ngayon puro buhangin, puro Chinese vessel po ito. Syempre China yung contractor, sila yung mga magagaling sa reclamation industry, sa paggawa at pagtambak sa mga dagat. Sila yung may mga expertise. So nakikita nyo po yung mala Titanic dito, napakalaki, grabe. Ito rin yung ito rin yung mga gumawa at nagtambak sa West Philippine Sea, yung mga gumagawa dito, 'di ba? Yung West Philippine Sea dati walang isla doon, ngayon marami ng istruktura doon. Sila din yung mga gumagawa, kung hindi ako nagkakamali, yun po yung sabi sa balita I-comment nyo po, 'di ba? Sila din ang gumawa ng mga reclamation doon sa West Philippine Sea, yung mga sinakop nilang mga isla diyan sa tinatawag na teritoryo natin. Sila din po yung gumagawa doon. So yan din ang gumagawa dito sa reclamation dito sa Manila Bay. Grabe, napakabilis niya mga kababayan, no? Kung isusum natin makikita po natin, no? Napakalaki. Yan po yung ginagamit na pagtambak sa dagat. Mamaya siguro makikita po natin yung kanyang trabaho o performance. Mamaya magbubugayan ng napakaraming buhangin na itim para itambak dyan sa ilalim mga kababayan. So anong masasabi nyo po? Magkomento po kayo sa mga nangyayari ngayon. Ito ba ikabubuti ng ating bayan? Ito ba ikalalago ng ating ekonomiya dito sa Pilipinas? Makakatulong ba ito sa mga kababayan natin na walang trabaho? O ang makikinabang lang yung mga kapitalista mga kababayan? I-comment nyo po dito. So yan po yung makikita dito. Grabe, maganda naman ito mga kababayan. Kung titingnan po natin yung magiging advantage, maganda rin naman ito. Tatayuan ng napakaraming mga building, magkakaroon ng mga bagong trabaho, mga bagong henerasyon baka dito na magtatrabaho pag nagawa na dito. Pero i-comment nyo po yung mga disadvantage ng pagtatayo ng mga reclamation dito. Kasi sabi nila, yung nakita ko po sa mga balita, yung bansa natin tinatawag na the nation of reclamation. Syempre yung bansa natin maliit lang o konti lang yung mga lupa natin. So dahil sa kokontian lupa, halos wala na rin pagtayuan ng mga building. So yung option mga kababayan, yung dagat napakalaki, yung porsyon ng dagat napakalaki. So ito yung ginawang paraan para makapagpatayo ng mga bagong industry, mga businesses ng mga kapitalista or namumuhunan. So tinambakan yung mga dagat dito. Yan, tinambakan. So yan po ang nangyari mga kababayan. So marami po ito hanggang doon, malapit na sa Cavite, sa Bataan. Napakalaki pala nito mga kababayan. So mag-komento po kayo kung anong masasabi nyo po dito.
So ito ang bilis oh, nung nakaraan konti lang ito, ngayon 2 isla na yung nakatayo oh. So yan ang MOA. Ito yung MOA, makikita nyo. Ayan. Dito maraming kainan dito na pasyalan. Yan yung Vikings. Ito yung Vikings din na isa. Doon yung may Ferris wheel doon. So magkomento kayo. Ay, ito na. Mukhang kukuha na naman ng buhangin ito doon sa diyan sa Cavite. Kasi may mga nagko-comment diyan daw sila kumukuha ng buhangin eh. Naghuhukay daw sila diyan eh.